Meron din po tayo namamataan ng mga kaulapan na posibleng makaapekto sa silangang bahagi ng Mindanao area. So possible din po yung mga kalat-kalat mga pagulan, pagkidlat at pagkulog sa ilang bahagi ng Mindanao. Manatiling may kaalaman at manatiling ligtas sa pamamagitan ng pagbisita sa aming YouTube channel para sa mga real-time na ulat panahon sa ating bansa. Laging tandaan, maging alerto at iba yung pag-iingat sa banta ng ulan, baha at pagguho ng lupa. Ngayon, oras na para marinig mula sa ekspertong meteorologist. Bibigyan tayo ng malalim na pagsusuri sa lagay ng panahon at ipapaliwanag ang anumang mahalagang kaganapan sa ating panahon ngayon o sa mga darating pang araw. Gaya po ng nasabi natin kanina, posible pong makaranas ng mga pag-ulan, mostly eastern sections ng Mindanao. So dyan po sa Caraga and Davao region, posible po yung mga kalat-kalat mga pag-ulan, samantalang magpapatuloy pa rin yung maaliwalas sa panahon sa nalalabing bahagi ng ating bansa po. So dyan po sa Palawan, Visayas at the rest of Mindanao, fair weather conditions, liban na lamang yung mga chance ang isolated ng mga pag-ulan. Sa kalagayan po ng ating karagatan, iba yung pag-iingat lamang po sa mga planong pumalaot dito sa may Northern Luzon at silang bahagi ng ating bansa dahil nasa moderate to rough po yung sea conditions po natin. So asahan pa rin po natin yung posibilidad ng mga maalon na karagatan. Sa nalalabing bahagi naman ng Luzon, magpapatuloy pa rin yung mainit at maalinsangang panahon, liban na lamang yung mga isolated rain showers or thunderstorms. And gaya po ng nakita natin sa satellite image kanina, yung mga kaulapan na nakakaapekto sa ilang bahagi ng Luzon area most likely mararanasan po ng umaga and then naaliwalas na po pagdating ng hapon. So magiging ilagay naman po ng panahon ngayong araw gaya ng nakita sa satellite image over areas ng Aurora at Quezon, posible pong makaranas ng scattered rain showers or thunderstorms o ito po yung mga kalat-kalat mga pagulan, samantalang magiging maaliwalas pa rin po yung panahon sa bahagi ng Northern Luzon, iban na lamang yung mga tsansa ng mahinang mga pag-ulan o mga pag-ampon. Ngayon, malalaman naman natin ang lagay ng panahon sa mga susunod o darating pang araw. Bago mo ipagpatuloy, huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa ulat panahon sa ating bansa. Huwag mo ring kalimutang ibahagi ang video na ito para makatulong o malaman ng iba pang kababayan natin ang lagay ng panahon sa ating bansa. Sa Visayas area naman, so mga piling syudad ng Visayas sa Metro Cebu, Iloilo at Tacloban dahil wala naman po tayo namamataan na posibleng magdala ng malawakang pag-ulan sa mga susunod na araw ay magpapatuloy pa rin po yung generally fair weather conditions, liban na lamang yung mga tsansang pulo-pulo mga pag-ulan. At yung mga temperatura naman po natin, mostly nasa 31 to 32 degrees Celsius maximum temperatures. For Legazpi City, posible pong magpaulan itong easterlies and then mag-aaliwalas naman po pagdating ng Thursday. Hanggang sa darating na Friday, sa magiging lagay naman po ng panahon dito sa Metro Manila, Baguio at Legazpi. So possible po na lalakas po ulit yung epekto ng hanging amihan makakaapekto sa hanggang dito sa may Southern Luzon. So possible po magiging maulap ang kalangitan sa Baguio City hanggang sa Thursday, may mga tsansa na may hinang mga pagulan. Samantalang magpapatuloy naman yung maaliwalas na panahon hanggang sa darating na Friday over Metro Manila area. Para po sa agwat ng temperatura, average maximum temperature sa mga piling syudad dito sa Luzon maglalaro mula 31 to 32 degrees Celsius, samantala yung temperatura naman sa Baguio maglalaro mula 14 to 25 degrees Celsius. Gayon din po sa mga piling syudad dito sa Mindanao. So yung mga pag-ulan po dito sa Davao most likely mararanasan ngayong araw and then naaliwalas na po hanggang sa darating na Friday. Agwat naman po ng temperatura nasa 32 to 33 maximum temperatures for Metro Davao and Zamboanga, although may kainitan pa rin po sa Zamboanga na posibleng umabot ng 33 degrees Celsius maximum temperatures. And yung Cagayan de Oro naman posibleng umabot ng 31 degrees Celsius. Yan muna ang ating weather update ngayon. Sana ay nakita ninyo ang broadcast na ito na nagbibigay kaalaman at kapaki-pakinabang. Maraming salamat sa DOST Pag-asa sa pagbabahagi ng kanilang mahalagang insight o ulat panahon. Samahan kami sa susunod para sa higit pang mga weather update sa ating bansa at manatiling nakatutok sa weather update ng bansa at huwag kalimutan i-share at mag-subscribe na rin. Mabuhay ang Pilipinas!